Hello at welcome ulit sa isa na namang edisyon ng Ask Doc Dex. Dito bibigyan natin ng kasagutan ng inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan. At ngayon, ang tanong natin ay nanggaling kay Ma'am Merly Valero. Ang sabi niya, "Hello Doktor, ano ang mga bawal kainin sa diabetes at ano ang mga pwedeng kainin?" Magandang tanong po ito. Halika kayo, pag-usapan natin. Kapag ang isang tao ay na-diagnose ng diabetes, pinakamahalaga at cornerstone ng management ay ang kinakain. Malaking bahagi ng panggagamot sa sakit na ito ang lifestyle, lalo na kung type 2 diabetes ang tumama. Kinakailangan po makontrol natin ang blood sugar para hindi makapanira ito ng iba pang mga internal organs tulad ng kidneys, ng brain, ng heart at pati na rin ng mga ugat. Pagdating po sa kinakain, walang tatalo sa mga tinatawag na whole foods. Ito yung mga unprocessed at hangga't maaari, mga minimally processed foods. Kasama dyan ang mga prutas, ang mga gulay, whole grains, nuts, seeds at legumes. Pagdating po sa karne at isda, pipiliin natin ang mga less fatty portions o mas gusto natin dyan ay yung mga tinatawag na lean proteins. Pero hindi dyan nagtatapos ang discussion. Pagdating po kasi sa kinakain, mas mainam na malaman natin ang mga pagkaing matataas sa glycemic index. Ibig sabihin, iiwasan po natin ang mga pagkain na mabilis makapagpataas ng blood sugar. Halimbawa po sa gulay, mas pipiliin natin ang mga non-starchy vegetables tulad ng broccoli, ng cabbage, carrots at iba pang mga non-starchy veg kaysa sa mga starchy vegetables tulad ng mga kalabasa at patatas. Pwede nyo pong i-search yan kasi kung sasabihin ko sa inyo lahat, baka hindi nyo rin naman tapusin ang video. Ganun din po sa prutas, mas mainam na low glycemic index at low glycemic load. Yung iba naman, mayroon din mga exchange list na magsasabi kung gaano karami ang pwede sa isang upuan. Pagdating po sa kanin, iwasan po natin ang puting kanin, pati na rin ang white bread at white pasta. Mas mainam ang mga whole grain options tulad ng mga brown rice, ng red rice, black rice, wheat bread. Huwag nyo na rin pong ipaglaban na magiging asukal din ng mga yan dahil kung tama po ang portion control ninyo po, pwede pa rin kayong kumain yan. Ang trabaho po ng fiber ay parang nagje-gel yan sa asukal para hindi agaran ng pagre-release sa bloodstream. Bukod dyan, ang fiber ay tumutulong din para makaramdam ang pasyente na puno na ang kanyang tiyan at malimitahan din ang pagkain. Meron ding mas mainam na order ng pagkain. Kuha muna kayo ng gulay, nguyaing maigi, isunod ang ulam at ipanghuli ang inyong carbohydrate source. This way, mas magiging full ang pakiramdam ninyo at hindi kayo mapaparami ng inyong kinakain. Sa tingin ko, bilang isang lifestyle doctor at nutritionist, magandang malaman ninyo ang mga bagay na ito para makatulong sa pagmamanage ng inyong diabetes. Ayon po sa mga clinical algorithms din naman kasi, saan ka man lumingon, bago mag-start ng gamot, nangunguna pa rin po ang lifestyle management. Pero minsan, hindi kasi ito nabibigang pansin dahil minsan wala na ring oras mag-discuss ang inyong mga doktor. Kaya eto, nagpapaliwanag po tayo kung paano sinisimulan ang lifestyle management sa mga ganitong kaso. Sana po may natutunan kayo. Gusto ko lang ding sabihin na hindi ko sinasabing laklakin ninyo ang lahat ng asukal at carbohydrate sa mundo. Moderation, variety, and balance pa rin po kinakailangan para hindi kayo makamiss out ng mga healthy nutrients na kinakailangan ninyo sa araw-araw. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy yung lahat. See you in the next episode. Ingat.